Frankie, ni-reveal na ang tatay? Bali lumabas na nga ang latest Vivery card. Sa mga magtatanong nga kung ano exactly itong Vivery card na ni-release, may video na nga tayong ginawa para i-explain ito. Ilalagay ko na nga lang sa comment section sa ibaba yung link ng video na to. Anyway, yung mga information nga na babanggitin ko sa video na to patungkol sa latest Vivery card, nakuha natin kay Arthur ng Library of Ohara. Kung trip nyo ngang makita yung mga post niya patungkol dito, i-check nyo na lang siya sa Twitter. So para umpisahan nga itong topic natin, unahin na natin itong pinakamaingay na topic ngayon sa buong One Piece community, which is itong possible daw na pagiging mag-ama nila Queen at Frankie. So paano ba nag-come up sa ganitong idea ang mga tao? Dahil sa ni-reveal nga na Vivery card na itong si Queen, ipinakita yung timeline ng buhay niya. At base nga sa timeline niya, 39 years ago daw siya nung time na nagsimula siyang magtrabaho sa MUDs. 36 years ago naman nung mag-umpisa siyang magkaroon ng anak. 33 years ago daw nung nagkaroon naman siya ng offer kay Kaido. 29 years ago nang iniwan niya na itong MUDs. At 26 years ago nung time na iwan naman daw niya yung anak niya at sumali na siya sa Beast Pirates. So yung timeline nga ng buhay ni Queen sobrang nagfi-fit sa edad ni Frankie. Dahil yung sinasabi ngang 36 years ago daw na nagkaanak itong si Queen, ito nga ngayon yung edad ni Frankie. 36 years old na siya. Yung information naman na 26 years ago daw nung iniwan na ni Queen itong anak niya, saktong taon nga rin ito nung time na iwan rin si Frankie ng pamilya niya. Bali kung iisipin nyo, sakto nga yung mga information para magkonekta na mag-ama talaga itong sila Queen at Frankie. Idagdag mo pa nga yung mga clue gaya ng nakita ni Frankie na barko sa flashback niya, which is sobrang kamukha ng barko ng MUDs. Itong koneksyon ni Oden kay Frankie sa flashback niya, which is nasa Wano na nga nung time na to si Queen. Itong cover page ng volume 39 at volume 93. Itong parehas nilang hilig sa pagsasayaw. At itong similarity ng pagiging scientist nila. Yes, in appearance nga talagang mahirap paniwalaan na mag-ama sila. Pero yung mga clue nga na nabanggit natin ang magpaparealize sa atin na possible pa rin. So lilinawin ko lang guys hindi nga kinukumpirma ni Oda na talagang mag-ama sila Queen at Frankie. Kumbaga base lang sa latest Vivery information sakto yung timeline ng dalawang to. Kaya nag-assume na kaagad ang lahat na mag-ama sila. Pero in reality wala pang sinasabi na official si Oda. At speaking of saktong timeline ang isang karakter pa nga sa latest Vivery card na ni-reveal ang chronological timeline itong si Kaido. Sinasabi nga na 59 years ago daw nung pinanganak si Kaido. 49 years ago naman nung naging best soldier siya ng vodka. 46 years ago naman nung nagkaroon siya ng bounty na 70 million belly. 44 years ago dito na nga daw siya sumali sa Rocks Pirates. At 38 years ago nung nangyari na ang God Valley incident, which is alam naman natin na ito yung nag-lead sa pagkabuwag ng Rocks Pirates. Kung mapapansin nyo 6 years ng pirata si Kaido ng Rocks Pirates nung time na magkaroon na ng God Valley incident. Meaning may experience na si Kaido nung time na to. At hindi natin pwedeng sabihin na baguhang pirata pa lang siya. Pero hindi nga ito ang pinaka-crucial na information sa Vivery card ni Kaido. Dahil ang pinaka nakaka-curious nga sa timeline niya itong 28 years ago. Dahil sinasabi nga na during sa timeline na to siya nag-umpisang dumating sa Wano at nakipagkasundo kay Higurashi. Ngayon sa information nga na meron tayo patungkol sa anak ni Kaido na si Yamato currently nga na 28 years old na siya. Kaya naman may mga nagsasabi nga na possible daw na ang nanay netong si Yamato o yung possible na asawa ni Kaido itong si Higurashi mismo. Kuya Eneru, pwede ba yun? Diba matanda na si Higurashi? Paano naman magkakagusto si Kaido dyan? Bali sa mga hindi nakakaalam yung devil fruit nga ni Bon Clay na Mani Mani no Mi itong si Higurashi nga ang unang nakakain. Siya nga yung unang nagtataglay sa kakayanan na to. Kaya naman possible nga na ginamit niya ito. Pero ang pinaka-argument nga lang sa possibility na nanay ni Yamato itong si Higurashi itong scene kung saan nakita nating pinatay mismo ni Kaido si Higurashi. Since nakialam nga ito sa naging laban
laban niya kay Oden. Kaya naman ang tanong nga natin ngayong araw na to para sa inyo ba? Sa tingin nyo possible ba na ang totoong nanay ni Yamato itong si Higurashi o hindi? Kung may say nga kayo patungkol dito i-comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ang ibang impormasyon pa nga sa latest Vivery card itong character information ng Cross Guild. Si Crocodile nga nakalista ng isang observation at armament haki user, same as Mihawk. So hindi nga nakalagay na Conqueror Saki user itong si Mihawk. Sa part naman ni Buggy ni isang type nga ng haki hindi kinumpirma sa Vivery card niya. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung ganito ba talaga kahina itong si Buggy. Bale ang sumunod ngang character information itong kay Shanks. As expected nagtataglay nga ng tatlong types ng haki itong si Shanks. Ang bagong info nga na nakuha natin sa kanya itong trabaho niya kung hindi daw siya pirata, which is isa nga daw siyang photographer. Ang ibang mga karakter pa nga na ni-reveal ang mga information sa latest Vivery card itong sila Saint Mossguard, Wapol, Vivi, Shinobu, Tama, Kozuki Sukiyaki at Momonosuke, Shimotsuki Kozaboru, itong samurai trio sa flashback ni Yamato na sila Fugetsu Umusube, Ozuki Tempura at Shimotsuki Oshimaru. Si Yamato, si Bippo at yung captain niya na si Trafalgar Law, si Eustace Kid at yung miyembro ng CP0 na si Guernica, sila Hera at Napoleon, sila King at Admiral Green Bull, at lastly itong sila Higurashi at Semimaru. Bali ayan na nga yung mga nilalaman ng latest release ng Vivery card. Ipapaalala ko lang ulit na nakuha natin itong mga information na to salamat kay Arthur ng Library of Ohara. I-follow nyo na nga lang siya sa Twitter bilang pasasalamat natin. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayong araw na to wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!